Sa buhay, marami tayong mga bagay na napagdadaanan. Minsan, tayo ang nangangailangan. At kung minsan naman, tayo ang nagbibigay. Maraming tao ang umaasa para sa magagandang kinabukasan. Pero may iilang mga tao rin na nais lang ang simple at hindi magulong buhay. At isa ang mga Aita rito. So, sino nga ba sila? Aita, o tinatawag na Indigenous People. Sila ang mga nataguri ang unang taong nanirahan sa Pilipinas. Naninirahan sila sa mga liblib na lugar sa kabundukan. Malayo sa sibilisasyon. Hindi sila maarte, hindi sila maselan. Simple lang sila mamuhay. At sa likod ng mga simpleng mga ngiti na ito, ay may mga pagsisikap, paghihirap, pagtitiyaga, at pagpupursige. Madalas, silang umiiwas sa ibang mga tao, lalo na kapag alam nilang hindi nila kalahi. Umiiwas sila marahil sila ay takot. Takot na makutsya at mapintasan dahil sa kanilang kulay at panlabas. Pero, ang hindi alam ng mga nakararami, maraming mga bagay ang dapat sa kanila ay hinahangaan. Ating subaybayan ang kanilang pamumuhay sa isang komunidad sa Aglao, San Marcelino. Isang programa ang tumutulong sa mga kapuspalad nating mga kababayan ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sila ang nagbibigay ng tulong sa mga pamilya na sa mababang antas ng pamumuhay na hindi kayang masustentuhan ang kanilang mga anak. Isa sa mga pangunahing binibigyang tuon ng mga programang ito ay ang mga Aita. Ngunit dahil sa kanilang takot at malimit na pagtitiwala sa mga unat, o tinatawag sa kaisipan ng mga Aita na maelip na hindi basta-basta nagtitiwala. Malilimit rin ang mga taong kagaya natin sa mabigyan sila ng tulong. Sabi nga nila, tayo-tayo rin ang magtutulungan. Sino lang ba ang tutulong sa atin kung hindi kapwa rin natin? Isang kinikilalang nakakuha ng loob ng mga Aita ay isang Aitang social worker na si Sara V. Soria. So, sino nga ba si Ma'am Sara? Si Ma'am Sara ay isang born-again Aita na social worker na naninirahan sa Olongapo. Lumaki sa marangal na pamilya, kaya naitatawag siyang prinsesa ng mga Aita rito. Nakausap namin si Ma'am Sara tungkol sa kanyang pagtulong at pagsasali sa 4Ps sa Olongapo. Tinawagan ako ni RD na mag-o-open daw ng area for Indigenous people. So, ako naman, nagtuturo na kasi ako niyan eh. Gordon College ako, full-time instructor ako sa GC noong time na yun. Okay, siguro, parang ano na ako, hinahanap ko yung social work na trabaho. Kasi pag teacher ka, pag instructor ka, parang feeling ko nawawala na yung puso ko na kung ano ba yung nasaan na ako, yung gano'n. Parang gusto ko yung ate ko kasi nag-serve sa Aita community, teacher siya. Dati siyang teacher sa Kalaynayan Community School. So parang gusto ko yung gano'n, parang makapag-balik ko ng tulong doon sa tribo na kinagisnan mo. So, at dahil alam niyang hindi basta-basta nagtitiwala ang mga kalahi niyang Aita sa mga unat, voluntaryo siyang tumulong para matustusan at patugunan ang pangangailangan ng kanyang mga kapwa Aita. Aming ibinisita si Dr. Earl Yap tungkol sa pagtaas ng mga Aitang sumama sa programa. Wala
program? Kung figure lang, ang alaga kong katutubo sa Brazilian is 2,600 eh. So sabihin mo lang yung kalahati noon. So yung program, yung 4-piece program, more than one half nakikita namin regularly. Nagpapacheck up na? Mas maganda ang may mga hindi nagpapatingin noon, hindi nagpapacheck up noon na ngayon na with the program nagpapacheck up na dahil nga requirement yun eh. Mawawalan sila ng pension pag hindi sila nagpa-check up. Malaking factor po ba nung si Ma'am Sara na po na bilang isang katulad din po nila na kapatid na Aita, yung naging MN nila, mas napabilis po ba yung pag-inganyo sa kanila na pumunta? Totoo yun dahil nga ang napaka-importante sa kanila yung communication. Opo, tsaka hindi man lang po yung, halimbawa may karamdaman, talagang pupunta po kami, may center po kami, pero kung malala naman na at saka walang gamot doon, dito po kami pupunta. Kaya nagpapatingin kayo ngayon. Nagpapasalamat po kami sa kanya dahil kung hindi siya ang parang nag-guide po sa ganyan, sa pagtawid pamilya, hindi po kami nakarating, hindi man po yun. At yun din po yung karagdagan kaya nagpapatingin dahil noon po wala po, nagpapatingin kami pero wala po servisyo ang gobyerno sa amin. Pero malaking pasasalamat namin, ginamit siya ng Panginoon para siya ay tumulong sa amin. In IPs, tsaka yun, versus sa life ni Sara, is talagang malaking pagbabago. Kasi, nakapagtapos siya. And it is a good example and inspiration in that community or in the cluster of IPs na pwede, bakit hindi. And then, she really served with all her heart. Although I say na, I for one, I am not an IPs, no? But I was able to interpret or ibaba, but not as fast as that. Ang difference kasi, because she knows how to speak the dialect, no? Tapos, alam din niya ang mga kultura nila. Alam niya ano yung negative, positive na kultura nila. At in-explain niya ano yung mga kulturang dapat na medyo dahan-dahan if not totally eradicated kasi it will never give help in the uplifting. So, at sa performance siya, wala yan siyang no, puro yes. Kaya din niya ng mayor namin. Yes, pero kahit ako, madali akong magsabi, madali akong makaintindihan kasi siguro, maliban sa babae kami dalawa, 100% or 101%, she's giving her best and do her best. Honestly, continuously, and with all the pride of being a social worker. Yung ano po masasabi niyo sa pagka-hire po kay Ate Sara bilang municipal lead ng Aita Community? The best. Pinaka-the best. Compare mo sa hindi. Mabilis ang mabilis. Magkaunawaan, ang bilis. Yung trabaho, it takes sana 5 minutes. Gagawin lang yan 1 minute. Magkaintindihan na. Tapos na. Kaysa yung nagkakantalaiti ka ng anong ibig sabihin na baka mamaya may makontra pa. Sinabi mo, hindi ka maingat magsalita. Nung una, bagal yung trabaho. Nung dumating siya, napabilis. Tama-tama yung dating niya. Kaya yung mga pagkahanda ng mga kailangan sa mga programa ng gobyerno na kailangan mga data, ang bilis niya na ayos. Para siyang model ng community ng mga IPs. Dahil siya, gusto siya maging kagaya niya lahat ng mga makapag-aral. Mutino siya. Dahil bihira lang ang nakapagtapos dito sa amin, isa na siya. Mangilan-ilan lang, pero wala akong maalala. Siya pa lang atay. Bago pati sarili, yung pag-aayos na iba, lahat-lahat. Yung talino, para tapo naman, mangiba. Saka matatalino sila. Bigyan kita ng sampala. Sila, nakikinig lang sa radyo. English yung doktor, kaya Kastila.
pakantahin mo, ilang beses sila marinig. Matitipan ng gitara, nakakanta nila pero hindi naintindihan yung sinasabi yung Nagpapasalamat kami, nandito siya at si Madam Sara at kami. Tuloy-tuloy yung mga anak namin na paparali namin para makagaya sa kanya. Proud po kayo. Hindi na ako magsasalita pala. Yariin na yun. Tumaas rin ang bilang ng mga estudyanteng IT na nag-enroll simula nang dumating si Ma'am Sara. For this program ng ating leader ay sa puso nila at saka sa isip, makakatulong talaga ang edukasyon. Okay. So, lalo silang naging porsigido na magpaaral ng kanilang anak at yung din isang dyan, yung attendance ng kanilang mga anak, talagang minomonitor na rin nila. Talagang maganda. Kasi nga, siya mismo IP at siya mismo nakatapos. Kumbaga, malaki na yung agwat ng kinatatayuan niya kaysa yung mga estudyante pa lang natin na nagpapaumpisa. At through that, sabi ko nga, living example, magandang example siya sa mga bata. At nakita ko rin kung gaano siya kaporsigido. Nung nagsimula ang purpose kasi is na nakita ko ito na napakaganda na programa ng gobyerno na kung saan ito ay nakakatulong lalo na higit sa lahat sa edukasyon. Pangalawa is sa health namin na mga katutubo na kung saan nung mga wala pa yung programa ng gobyerno na purpose is kung nasa ang kuwan lang namin is nakatuntun lang kami doon sa mga herbal. Pero nung nagkaroon na po ng programang ganyan is natuto rin kami na makipagsalamuha sa lalo na po sa lowlander. Almost 4 years na namin sa purpose. Wala walang padir na kung saan ang iniisip ng iba na ang AITA is sa unat is mayroon siyang hangganan. Pero yun pala sa purpose is walang yung pader. Yun. Diretso lang yung programa ng gobyerno. Wala siyang mayaman, wala siyang mahirap. Hindi talagang level lang siya yung programa ng purpose. Yun pa. Nakakatulong ka sa kapwa Kasi kumbaga, hindi kayang bayaran yan eh. Hindi yan kayang bayaran nung sweldo mo. Worth it yung makatulong ka na makita mo yung beneficiary mo na isang salamat lang na kumbaga, na-zero-in mo yung bill niyang 15,000 sa hospital, na-zero-in mo yun. Ginagawa mo yung trabaho mo nang merong puso. Kasi kung trabaho ka lang, after ka lang sa 85, after ka lang doon sa salary mo. Pero kung ginagawa mo yung trabaho mo, kasama yung puso mo na pagtulong, masaya yun, hindi kayang bayaran.